Maikling mensahe ng ating DMW Secretary Hans Kakdak sa 3 araw niyang pagbisita dito sa Dubai para maghatid ng tulong sa mga OFW, lalo sa mga OFW na nasunugan sa Al Barsha 1. At sa kasamaang palad, 2 kababayan natin ang namatay sa nasabing sunog. Nung una kasi ay bawal pa maglabas ng mga impormasyon na hindi pa kumpirmado. At ngayon, kinumpirma na mismo ng ating gobyerno na 2 kababayan natin ang hindi pinalad at namatay sa nasabing sunog. Halos palagi ko ang nadadaanan ang building na yon na mismo nasunog kapag pumupunta ako sa Al Barsha 1. At may mga ilang kakilala din ako na nakatira mismo sa building na yon. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po ako sa Dubai. Pauwi na po mamaya. Nakatatlong araw na rin po ako dito ng mga aktibidades. Una yung aking pakikipagpulong sa immigration authorities dito sa Dubai. Nagpasalamat po ako sa immigration authorities hindi lamang sa Dubai kundi pati sa Abu Dhabi dahil sa tulong nila sa higit kumulang 2,000 mga OFW amnesty awardees noong unang bahagi ng taon. Pinag-utos po ng ating mahal na Pangulo na tulungan yung mga nag-avail ng UAE amnesty. Laking pasalamat natin sa UAE government at sa UAE immigration authorities sa pagtulong sa kanila. At syempre, in partnership ito with the DFA, sina Secretary Ricky Manalo, Ambassador Doy Ver, and of course, Conjen Marford Angeles dito sa Dubai. At nakita ko rin po, nakapagdaupala din ako sa ilang mga OFW detainees at pasalamat ko rin sa UAE authority sa pagkakataon na ito at nabigyan ng assurances na sila, yung mga OFW detainees natin, na tutulungan natin sila na makauwi at mabigyan pa ng reintegration assistance. Ito mahalaga rin yung pinag-utos ng ating Pangulo. Isa pang pinag-utos ng ating Pangulo ay tulungan yung mga naging biktima ng Al Barsha Fire noong Mayo 13, kaya nandun po ako sa ating Migrant Workers Office nung isang araw. Nakadaupalad ko kumulang mga 200 naging biktima. Halos mga 500 ng biktima ang natulungan natin. Nabigyan natin ng financial assistance. Merong 2 na sa kinasamaang palad na nasawi na kababayan natin. Tinutulungan po natin ang kanilang mga pamilya sa ngayon, lalo na sa pagpapauwi ng labi ng ating kababayan. Pinag-utos din ng ating Pangulo na magbigay pa ng second round of assistance dito sa Al Barsha Fire victims, doon naman sa mga kamag-anak sa Pilipinas. So magbibigay po tayo ng financial assistance sa mga kamag-anak sa Pilipinas sa Al Barsha Fire. Kasi meron pong pinagdadaanan yung mga biktima ng fire ngayon na kung saan po sila nakatira at yung trauma ng pangyayari ay nasa isipan pa nila. At meron din tayong naging activity na pinuntahan yung vaccination ng 29 OFW children na sinasagawa ng ating labor attaché dito si John Bautista sa Dubai. Vaccination ng 29 OFW children, libre po, in partnership with a local clinic here called Grand Infinity. And lastly, kagabi, napakasaya, napakagandang pagdiriwang ng ating 127th Day of Independence Day. Of course, nakataupalad ko yung mga kababayan natin nandoon. Pasalamat din sa Philippine Business Council sa paanyaya. And then of course, yung pagkakaroon ng pagkakataon na makataupalad ko rin si Sheikh Nayan bin Mubarak Al Nayan, ang Minister of Tolerance and Coexistence dito sa UAE. At pareho namin pinahayag ang aming hanga, ang aming parangal sa tibay at lakas at puso ng Pinoy, Pilipino dito sa UAE. And of course, yung napakataas ngayon na ugnayan, relations between the Philippines and UAE sa pamamagitan ni Pangulong Marcos at ni His Highness Sheikh Zayed Al Nahyan. So magandang selebrasyon at pagpapatuloy lang to ng sinisimulan at sinasagawa ni na Pangulong Marcos at Sheikh Al Nahyan. So maraming salamat UAE, and maraming salamat sa ating mga mahal na OFW sa patuloy niyong pagod at hirap. At tuloy-tuloy lang po tayo sa DMW, ang inyong tahanan.
Gas cylinder yan?